Mga kapuso, silipin po natin ang sitwasyon sa iba't ibang lugar. Unahin po natin ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Dagsa pa rin sa terminal ang mga uuwi sa probinsya para sa long weekend. At nakatutok din po ang GMA Integrated News sa Batangas Port, gayon din sa Manila North Cemetery at gayon din sa Baguio City. Silipin po natin ang sitwasyon sa PITX. Mga kapuso, dagsa pa rin ang mga pasahero sa mga terminal sa mga oras na ito. At marami po sa kanila mga chance passenger o di kaya yung mga walang reservation. Alamin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Bernadette Reyes. Bernadette? Ivan, Pia, magbaon ng mas mahabang pasensya ang mga babiyahe dahil sa taya ng PITX ay mas marami raw ang mga pasaherong babiyahe ngayon araw mula rito kumpara kahapon. Nag-inspeksyon kanina ang MMDA, PNP at DILG kasama ang pamunuan ng PITX para masiguro ang maayos na biyahe ng mga pasahero. Kahapon, tinatayang umabot sa 143,000 na mga pasahero rito. Ngayong araw, tinatayang aabot ito sa 160,000. Para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero, nag-random drug test sa mga bus driver. Ligtas dahil maayos yung kalsada natin. Ligtas dahil yung mga terminal natin ay nasisecure. Ligtas dahil yung mga bus natin at mga lalong-lalo na yung driver ay hindi nagdodroga. Ang MMDA nagtalaga ng mahigit 1,400 traffic constables at mahigit 600 street sweepers. Di lamang yung traffic, kundi pati yung kalinisan ng paligid before and after ng selebrasyon ng Undas. At ganoon din po, meron tayong mga medical personnel, yung road emergency group natin ay nakakalat sa strategic na lugar. Para masigurong mas maayos na biyahe ng mga pasahero, ayon sa pamunuan ng PITX, nagdagdag na sila ng mga waiting area at personnel para sa dagsa ng mga pasahero. Sa kabila nito, oras pa rin ang inaabot ng paghihintay ng mga pasahero, lalo na ng mga walang reservation o advance booking ng mga ticket. Apektado rin ang mga bibiyahe pa Bicol, na daraanan din ng mga pa-Visayas. Pahirapan po. Kasi po peak season nga po eh. Naghihintay po sila ng free bus. Kung mayroon, makakasakay kami. Kung wala, hindi ko alam kung ano, baka mamayang gabi o bukas. Sa susunod na Sabado naman, November 4 hanggang umaga ng Lunes, November 6, inaasahan ang dagsa ng mga pasahero pabalik ng Maynila. Kung hindi sila sabay-sabay umalis, malamang sabay-sabay silang bumalik. Pero hindi naman kailangan mag-alala, so pabalik, kailangan lang i-monitor yung mga arterial roads papunta na Metro Manila para hindi naman makaranas ng sobrang pagsisikip. Ivan, sa dami ng mga bibiyahe, pinapayuhan ng pamunuan ng PITX ang mga pasahero na maglaan ng 2 hanggang 3 oras bago ang kanilang biyahe. Pero hindi naman daw dapat mag-alala dahil tiyak na lahat ay makakasakay dahil nagdadagdag naman daw ng special permit ang LTFRB. Samantala sa labas naman itong PITX terminal, 2 bus driver ang nagpositibo sa random drug test na isinagawa ng LTO. Ivan? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Para po makaiwas sa siksikan ng pagdagsa ng mga tao, may mga dumalaw na ngayon pa lang sa Manila North Cemetery. At mula sa Manila North Cemetery, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie, kamusta dyan? Pia, nagsisimula na nga dumagsa yung mga kababayan nating bumibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay dito sa Manila North Cemetery. Inaasahan nga ng pamunuan ng sementeryo na aabot sa mahigit 1 milyong katao ang dadalaw rito sa November 1. Gaano man kainit ang panahon, hindi alintana na mga maagang nagpunta sa Manila North Cemetery. Pinili na ng ilan magpunta ngayon para raw makaiwas sa buhos ng tao sa Undas. Parang maging comfortable din ang biyahe namin. At saka para magkaroon kami ng mahabang pakikisama sa aming patay. Nagpasok lang kami ng mga gamit namin for November 1 kasi wala nang sasakyan by that time. Lakad na lang.
Nilimitahan na ng Manila North Cemetery ang pagpapasok ng mga sasakyan sa loob ng sementeryo na inireklamo ng ilang senior citizen. Hindi rin pinahintulutan ang mga tricycle sa loob. Ayon sa Manila North Cemetery, naniningil sila ng malaki sa mga dumadalaw sa sementeryo. Ilang tricycle nga ang nato ngayong araw. Maling-mali naman ang patakaran nila Biro mo, nire-reker yung mga tricycle. Mga senior, karamihan hindi nga makapaglakad ng maayos. Sabi kasi dyan, may service daw dito mga senior. Wala naman service. Hindi na po pinapayagan pumasok yung kanilang sasakyan sa kadahilanan po maliliit po yung kali sa loob ng sementeryo. Basta't senior citizen and PWD and pregnant women, ina-allowed naman po namin ipasok yung kanilang sasakyan. May libreng sakay ang Manila City LGU para sa mga senior citizen, PWD at buntis simula sa October 30 hanggang November 2. Naka-standby din ang mga tauhan ng emergency medical services sa sementeryo. Paalala ng pamunuan ng sementeryo, huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal na gamit para sa mas maayos na pagbisita nila sa kanilang mahal sa buhay. Sa Manila South Cemetery, ngayon ang huling araw para magpasok ng materyales sa pagpipinturo at paglilinis ng mga puntod. Pwede pa rin pumasok ang mga sasakyan. Piyas sa mga oras na ito, nagsisimula ng magsiuwian yung mga kababayan nating dumalaw dito simula kaninang umaga. At paalala naman din ng pamunuan ng Manila North Cemetery dun sa mga hahabol dahil nga simula sa October 30 hanggang November 2, bukas ang main gates ng nasabing sementeryo mula 5 a.m. hanggang 5 p.m. lamang. Hindi na sila magpapapasok yung mga darating ng lagpas 5 p.m. Sabi nga nila, kung darating dito ng mga pasado alas 5 na ng hapon, ay ipagpabukas na lamang din nila. At para din daw sa mas maayos na pagunita ng undas, hanggang bukas na lamang pahihintulutan ang paglilibing dito sa Manila North Cemetery. At yan muna ang latest mula dito sa Manila North. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Huling araw na po ngayon ng kampanya para sa barangay at SK elections. Sa Mindanao, 3 paaralan na dapat magsisilbing polling precinct ang sinunog ayon sa COMELEC. Itinaasaman sa Category Red ang ilang lungsod sa Visayas at Mindanao dahil sa mga isyong panseguridad. Nakatutok si Mav Gonzalez. Pasado 1:00 ng madaling araw kanina, natupok ang ilang silid-aralan sa Ruminimbang Elementary School sa Barira, Maguindanao del Norte. Ayon sa Barira LGU, gagamitin ang 4 na silid-aralan bilang polling precinct para sa barangay at SK elections sa Lunes. Parang may tao nga, pero hindi ko man makita. Pero sa ano namin, kasi yung mga aso, grabe yung tahol nila. Tinatahulan na may nakikita ba na tao. Bagamat iniimbestigahan pa kung sadya ang sunog, tingin ng COMELEC may kinalaman ito sa eleksyon. Kung ang purpose nila ay huwag pabotohin yung mga kababayan natin, hindi po sila magiging successful, we will strengthen the security forces. Ayon sa COMELEC, walang nasaktan sa sunog. Wala ring naapektuhang election paraphernalia. Dahil din sa security concerns, itinaas na sa Category Red ang Placer at Masbate City sa Masbate, pati ang Bukay Abra, kung saan may mga sundalo nang nakabantay sa checkpoints bukod sa pulis. Sa videong ipinakita ng COMELEC, may mga sasakyang umiikot sa mga kalsada sa Bukay noong October 26. Biglang huminto ang pick-up sa unahan at bumaba ang mga sakay. Bumaba rin ang mga lalaking sakay ng ibang sasakyan at naglakad. Ayon daw sa Provincial Election Supervisor, may dala silang mga bag na hindi alam kung ano ang laman. At yung Provincial Election Supervisor namin ay nag-raise ng alarm kahapon, na alarma sila doon sa mga umiikot na mga sasakyan. Nakikipag-ugnayan na raw ang COMELEC sa DILG kung kailangan ng dagdag na pulis sa mga lugar na ito. Sa Baco Oriental, Mindoro naman, may iniimbestigahang pagpatay sa misis ng tumatakbong chairman ng Barangay Tagumpay. Sa Quezon City, handa na ang higit 100 polling precinct para sa paparating na eleksyon. 3 sa mga yan ay nasa mall. Ang minomonitor na natin ngayon ay ang issue ng vote buying. Kaya po sa ating mga kababayan, sana po maging alerto tayo, ma-report nyo kaagad ang kahit na anong insidente, attempt, pagpapapila ng tao or whatever. Paalala ng COMELEC sa mga kandidato, hanggang mamayang 11:59 ng gabi na lang maaaring mangampanya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.
Paalala lang din po, iira lang liquor ban sa bansa mula October 29, bukas na po yan, hanggang October 30 dahil sa eleksyon. Sinalakay ng otoridad ang isang gusali sa Pasay na pugad umano ng pogo at ilan pang iligal na gawain tulad ng pang-scam at prostitusyon. Nakatutok si Nico Wahe. Kasama ang mga miyembro ng Philippine National Police Special Action Force, sinalakay ng Philippine Anti-Organized Crime Commission at Department of Justice ang 6 na palapag na gusaling ito sa William Street sa Pasay City. Bumungad ang daan-daang foreign national na karamihay Chinese nationals na nakatira at nagtatrabaho sa bansa. Mayroon din mga Pilipino mga empleyado. Ang gusali, pugad raw ng prostitusyon ayon sa DOJ at PAOK. Itong silid na ito na nasa aking kaliwa yung tinatawag na aquarium kung saan tumatambay yung mga babae na isasalang sa prostitusyon. At itong siwang na ito, dito sumisilip yung mga customer para mamili ng mga babae. At kapag nakapili na, saka pupunta sa pasilong ito na ating papasukin kung saan merong mga kwarto, kung saan ginagawa yung mga sex service. At kung anong sex service ang gagawin, nakalagay yan sa menung ito in Chinese characters. Ang gusali may mga kainan, bilihan ng damit, clinic, KTV, spa at casino. Mayroon din mga dormitoryo sa rooftop. Upon validation, na-check nga namin, nalaman namin na meron ngang nangyayaring prostitution. Nakausap namin ng isang Pilipinong nagtatrabaho bilang cook sa kantin sa loob ng gusali. Bawal na po kami pumasok sa mga ganong private room. So hindi nyo alam na may ganon? Hindi po, sir. Pero minsan may nakikita po kami babae na mga pumupunta dito. Ayon sa DOJ, mga POGO workers sa gusali ang mga customer. Nahanap po namin napakaraming computer at mukha po siyang POGO pero pag pinasukan mo talaga yung operations po nila para pong talagang scam. Sa pag-inspeksyon naman sa gusali, isang Chinese national ang lumapit sa mga taga-DOJ at sinabing dinukot daw siya mula sa isang pogo sa Cavite, saka ibinenta rito sa halagang 600,000 pesos para magtrabaho. Some people bring him to the dorm and then until midnight and then they send him to Hontai again. November 2022, nang may masagip din sa gusaling ito na isang Malaysian national. Matapos umanong gipitin ng pinapasukan niyang Pogo Company, aabot sa mahigit 500 Chinese at Filipino ang patuloy na isinasailalim sa questioning. Pansamantalang isasara ang buong gusali. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Kamustahin naman po natin ang sitwasyon sa Batangas Port. Live mula sa Batangas City, nakatutok si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul, marami na bang tao dyan? Yes, Pia, sa mga pasaherong pupunta rito sa Batangas Port. Nako, napakaraming pila o napakaraming tao na rito sa pier. Kaya naman nagdagdag na ng tauhan yung pamunuan ng Pantalan na aalalay sa mga magtatawid dagat. Umabot sa labas ng passenger entrance ang mga biyahero dito sa Batangas Port. Puno na rin ang ticketing area hanggang sa departure area. Kabi-kabilang paliwanagan ang ginagawa ng tauhan sa mga inip ng pasahero. Prioridad nilang maisakay agad ang mga nagtitiis sa pila. Si Jess pauwi na sa Nauhan Oriental, Mindoro. Tsaga po talaga kasi uuwi kayo, ganun talaga mangyayari. Bukod sa mga bagahe at iba pang gamit na dadalhin, ipinapayong magbaon ng mahabang pasensya. Ayon pa sa pamunuan ng Pantalan, maglaan ng hanggang 4 na oras kung pupunta rito sa Batangas Port. Pinabentahan na natin muna ng terminal fee para habang wala pa nagtitikit ang barko, ay pwede na sila magpahinga muna ro sa loob. Shifting na ang karagdagang 30 non-frontliner port personnel para umalalay sa mga pasahero. Nag-inspeksyon din si DOTR Assistant Secretary for Maritime Julius Llano sa port. Paalala naman sa mga may dalang alagang hayop, dapat may health certificate. Si John kumuha ng permit sa Bureau of Animal Industry. Inagahan and plinano para makasama siya. Pia, update lamang tayo. Ay pumalo na sa mahigit 25,000 yung outbound passengers na pumunta rito sa Batangas Port. Meron na tayo nakikita ritong ambulant teller na mag-assiste mag-i-issue ng terminal ticket. Pia.
Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Samantala, kasabay ng pagbiyahe ng mga motorista, dagdag bawas po ang posibleng galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng isang oil industry source, posibleng may tapyas na 1 peso hanggang 1 peso and 40 centavos ang kada litro ng diesel. May posibleng pagtaas naman sa gasolina na mula 30 hanggang 70 centavos. Matapos ang sunod-sunod na airstrike, matinding ground battle sa Gaza naman ang pinangangambahan dahil sa nakatakdang pagpapalawig ng target military operation ng Israel. At live mula sa Cairo, Egypt, nakatutok si Rafi Tima. Rafi? Pia, mag-alas 12 ng tanghali ngayon dito sa Cairo kung saan pa rin tayo nakaantabay sa pagdating dito ng ating mga kababayang naiipit sa Gaza. At sa ika-22 araw nga mula nang umatake ang grupong Hamas sa Israel, lalo pang tumindi yung pambobomba ng Israeli Defense Force o IDF sa Gaza Strip. Posibleng paghahanda na raw ito para sa full-scale ground invasion ng Israel. Sa ngayon ay targeted na operasyon pa nga lang ang ginagawa ng IDF Special Forces sa Gaza. Ito ngayon ang inaalala ng ating mga kababayang patuloy na naiipit sa gulo. Kung makakaalis ba sila o hindi bago tuluyang pumasok ang puwersa ng Israel sa Gaza Strip. Is it here? Pinalalakas na lang daw ng Pinay sa Gaza na si Diana at kanyang asawa ang loob ng isa't isa habang nagtatago sa mga bombang patuloy na pinakakawala ng Israel sa Gaza. Kabilang sila Diana sa mga naghihintay lumikas. Wala na anilang ligtas na lugar mula sa mga airstrike na dati ay may paabiso pa mula sa Israeli Defense Force o IDF kung saan sila ipatatama. Nagugulat na lang daw ang mga sibilyan na may sumasabog sa kanilang paligid. Sa isa pang video na ipinadala ni Diana, makikita kung gaano karami ang nagsisiksikan sa mga eskwelahang ginawa ng evacuation center ng mga residenteng takot na manatili sa kanilang mga bahay. Ayon mismo sa IDF, nakatakda na nilang palawakin ang unay targeted military operation sa loob ng Gaza. Bagay na ayon sa Hamas, pinaghahandaan na raw nila. Kaya mula sa walang tigil na airstrike, posibleng matinding barilan sa bawat kalye at sa bawat nakatayo pang gusali ang susunod na mangyayari sa Gaza. Ito ang ikinababahala maging ng Amerika na numero 1 taga-suporta ng Israel. Posible raw kasing dumami ang madadamay na sibilyan sa mangyayaring sagupaan. Sa gitna nito, nakapasok na ang team ng International Committee of the Red Cross o ICRC sa Gaza sa pamamagitan ng Rafah Crossing. Dala nila ang medical supplies at water purification equipment para sa mga taga-Gaza. May medical team din kinabibilangan ng mga trauma surgeon. Dahil sa patuloy na pambobomba sa Gaza, umapela naman si World Health Organization Director General Tedros Ghebreyesus sa mga makapangyarihang bansa na agad na itulak ang ceasefire. Imposible raw na maabot ng mga ambulansya ang mga nasaktan at ma-evacuate ang mga pasyente dahil sa pambobomba. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw nila makontak ang kanilang mga tauhan sa Gaza para mag-abot ng tulong sa mga tao roon. Hindi na nga raw mapipigilan yung inaasahang ground operation ng Israeli Defense Forces kaya kung sa ngayon malala na yung sitwasyon sa Gaza, titindi pa raw yan sa mga susunod na araw at linggo dahil ang nais ng Israel pulbusin yung Hamas para hindi na raw nila maulit yung ginawa nilang pag-atake noong October 7. Ayon sa ating mga kababayang nakakausap ko mula sa Gaza, hindi nila ma-imagine kung paano palalala yung malalaman nilang sitwasyon ngayon. Oras na pumasok yung puwersa ng Israel sa Gaza kaya dalangin nila buksan na yung Rafah border crossing para sa mga dayuhang tulad nila at kanilang mga asawa. At yan pa rin ang latest mula dito sa Cairo sa Egypt. Tia? Maraming salamat, Rafi Tima. Pinagtibay ng United Nations ang isang resolusyong nananawagan sa Israel at grupong Hamas na magkaroon ng humanitarian truce at hayaang makapasok ang mga tulong sa Gaza. Naipasayan sa botong 120 pabor at 14 na tutol, kabilang ang United States at Israel na nagsabing tanging ang grupong Hamas lang ang makikinabang sa panukala. 45 naman ang nag-abstain, kabilang ang Pilipinas. Sa isang pahayag, nilinaw ng Department of Foreign Affairs sa maraming elemento ng resolusyong pinagtibay ng UN ang sinusuportahan ng Pilipinas. Pero wala raw sa resolusyon ang pagkondena sa pag-atake ng Hamas noong October 7 na nagresulta sa pagkamatay ng mga inosenteng sibilyan kabilang ilang Pinoy. Dead on arrival sa ospital ng isang motorista o ang isang motorista matapos sumalpok sa isang truck sa Makilala, Cotabato.
Yuping-yupi ang kotse ng biktimang nasalpok ng truck habang binabaybayan National Highway sa Barangay Old Bulatukan. Batay sa investigasyon, nawalan umano ng kontrol sa preno ang driver ng truck. Bago ang trahedya, 2 pang truck ang nasalpok. Hawak na ng pulisya ang driver ng truck na wala pang pahayag. Isang maswerteng Pinay ang kasama sa mga napili para sa exclusive fan meet ng K-pop superstar at BTS member na si V. Sabay-sabay nating kilalanin ang lucky fan na ito sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Kanya-kanyang bias naman talaga ang army of fans ng Korean supergroup na BTS. At para kay Noela Anfonbuena, ang kanyang bias walang iba kundi si V. Kamakailan lang ay naglabas si V ng kanyang unang solo album. Kaya naman na mag-anunsyo ang kanyang idolo ng isang eksklusibong fan meet sa Seoul, hindi ito pinalagpas ni Noela. At ang pinagpala ng husong si Noela, parang hindi ako makapaniwala. Parang kumbaga exclusive lang. Diba? 1 for lang. Yung concert, diba, usually mga 50,000 yan. Talagang dream come true daw ito kay Noela. Bukod sa nakita niya ng up close and personal ang idol, nakipaglaro pa raw si V sa ilang fans, hindi lang daw ang mga kanta sa kanyang solo album ang inawit ni V. Sinayaw din niya ang ilang hit songs ng BTS, kabilang ang Run at Go Go. Okay. Kasamang kanyang special guest, ang kanyang bandmate na si Jimin na kinantahan pa nila ng happy birthday. Sobrang super happy. Bias ko, sanalo ako. It's worth it. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Dinagsara mga turista ang City of Pines ngayong long weekend. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa pagtutok ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine. Ivan, sa mga oras nga na ito madilim na pero dagsa pa rin ang mga turista sa iba't ibang pagpasyalan sa lungsod ng Baguio. Marami ang sumusulit sa long weekend at umakyat sa Baguio City para makapagpalamig at makapag-relax. Ang mga parke ang pangunahing pinupuntahan ng mga turista roon. Nakailang beses na rin naman kaming nakaakyat dito. Siyempre, nagkayaya na naman kami magkakabatch. Para ma-relax naman kami. Kasi maganda rito. Enjoy na enjoy ang biyahe namin. Napakasaya namin. Ayon sa Baguio City Police Office, mahigit 50,000 turista ang inaasahang mamamasyal sa City of Pines ngayong long weekend. Punuan ng mga transient house at hotel. Nakaantabay rin ang Tourist Police at Baguio City Police Office sa pagbibigay seguridad sa mga turista. Paakyat ng Baguio, nagkakaroon ng pagbigat ng trapiko sa Marcos Highway sa dami ng umaakyat. Ayon sa BCPO, sarado pang Cannon Road at tanging Marcos Highway, Nagilian Road at Nangalisan Road ang bukas sa mga motorista. Si Mang Abe, maagang bumiyahe mula Taguig City. Pero hindi raw niya inaasahan na marami na rin siyang makakasabayan sa biyahe. 1 AM. Kayo dumating? Umalis kami ng nag-travel. Siguro kung kayo ka magta-travel, heavy traffic na yan. Nakikiusap po tayo sa mga kababayan natin dito sa Baguio na kung pwede pong lakarin yung pupuntahan ay mas mainam pong maglakad to give way po sa ating mga seniors, ating mga PWDs, ma'am. Inaasahan din daw na bibigat ang trapiko sa lungsod sa mga susunod na araw. Ivan, sa ngayon nga ay ramdam ng malamig na klima dito sa lungsod ng Baguio. Actually, sa monitoring ng Pag-asa, nag-average na sa 16 hanggang 18 degrees Celsius ang temperatura sa lungsod ng Pino. Ivan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 7 Pilipina ang kabilang sa mga nailigtas sa raid sa isang umunong Pogo Hub na pugad rin umano ng prostitusyon. Iimbestigahan ng DOJ kung paano ito nakalusot, gayong malapit lang ito sa City Hall at istasyon ng polis. Nakatutok si Salima Refran. Ang biktima rito, yung mga Filipina, against their will, nandito sila sa loob ng facility na ito. Yung mga pinagagawa sa kanila ay labag sa kanilang kalooban. 7 Pilipina ang kasama sa mga na-rescue sa Pogo na prostitution den at scam hub pala na sinalakay ng mga otoridad sa Pasay kagabi. 2 babaeng foreign nationals rin ang na-rescue sa massage parlor.
May nakuha ring samot-saring sex toys at contraceptives sa patuloy na paghalughog sa gusali. Nagpapatuloy ang interviews at profiling sa mga nadatnang foreign national at Pilipino para malaman kung may mga biktima pa sa mga ito, lalo't may mga lumutang ng biktima ng kidnapping at torture. Karamihan, teklat na yung mga injuries nila. And willing silang mag-testify, magbigay ng affidavit as to kung ano yung sinapit nila and how they were treated. Halos 600 ang mga natukoy na nagtatrabaho sa 5 palapag na gusali. 9 na foreign nationals ang iniimbestigahan ngayon bilang mga leader ng operasyon. Bukod sa prostitution din, sangkot rin daw sa iba't ibang cyber scam ang mga ito. Ganun pa rin, love scam. Yung mga pakahagatin ka, tapos pag sumagot ka, mahihigupan ka ng pera. Crypto, tsaka crypto. Natuklasan sa gusali ang 9 na money vaults na bubuksan kapag nakakuha na ng karagdagang warrants. Sa ngayon, binubusisi ng mga otoridad ang lahat ng papeles ng Pogo at kung walang anomalya ang mga ito. Wala pang 1 kilometro kasi mula sa nireid na gusali ang mismong Pasay City Hall, Police Station at Barangay Hall. Kasi katabi natin ang City Hall Bakit ganito ang nangyayari? So we have to ask them these questions. This is a call to all our local government units to be wary of all activities that have to go with Pogo to make sure that all their inspections are properly done. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Pasay City LGU kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok 24 oras. Nakaka-cute ang Halloween paandar ng ilang bata sa Iloilo at Naga City. Ang mga estudyante kasi sa Zaraga National High School naka-costume habang nag-e-exam. May medusa at anime character pa. Ibinida rin ng ilang bata sa Naga City ang kanilang Halloween outfit. May nag-ala Pennywise, Dracula, Fairy at marami pang iba. Naghandog din sila ng mga lumang laruang ibibigay sa ibang bata sa darating na Pasko. Break muna sa action scenes dahil nag-share ang pambansang Ginoo na si David Licao business tips at may ni-reveal siya sa upcoming project nila ni Barbie Fortesa. Narito ang aking chika. Kung seryoso raw si David Licao as an actor, equally serious din daw siya as a businessman. Pahinga muna raw siya sa astig look as carding nang dumalo sa isang business convention kamakailan. Naglalaan daw talaga siya ng time para ma-strategize ang kanyang mga negosyo. Tip ni pambansang Ginoo sa mga nag-iisip mag-start ng negosyo, pag-isipan itong mabuti and make the move right away. For me, if you already have a product or a service na you think would work, just do it. And then eventually naman, you'll find ways para maging successful yung negosyo mo. Work din daw on available capital. Maganda bang mangutang para riyan? If you have a loan, you're obligated to work on it kasi alam mo may babayaran ka. So ginawa ko yun, nag-loan ako just because gusto kong mas ma-inspire, masipagan pa so that alam ko na, may kailangan akong bayaran next month. Nami-miss daw ni David ang cast ng Maging Sino Ka Man ngayong nalalapit na ang pagtatapos ng serye. Pero mukhang the Barda ship will continue to sail. At may kaunting hint si David tungkol sa next project nila ni Barbie Fortesa. Super excited ako dito kasi mahilig ako sa mga tawag doon, yung mga historical. Oo, yun. Mahilig ako sa mga historical na teleserye na ako yung mag-play. Since yun ang historical siya, and baka foreigner ako, hindi ko sigurado. So kailangan akong aralin yung language na yun, like what I did for Maria Clara. And that's my chika this Saturday night. Ako po, si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Salamat, Nelson. Mga kapuso, update naman tayo sa game results ng NCAA Men's Basketball. Sa unang laro, wagi ang LPU Pirates laban sa EAC Generals sa score na 81-78. Sa second game, panalo ang Mapua Cardinals kontra sa Letran Knights, ang score 69-66. At sa pinakahuling tali, nanguna pa rin ang Mapua sa standing na 9 wins and 2 losses. Abangan bukas sa GTV ang harapan ng JIU Heavy Bombers at Arellano Chiefs sa umaga. Sa tanghali ang laban ng San Sebastian Golden Stags at San Beda Red Lions at sa hapon ang laban ng Perpetual Altas
kontra Benilde Blazers. At mga kapuso, 58 araw na lang. Pasko na. Kalain mo yun. Wala pang 2 buwan, Pasko na. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. At ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.